Lagi kong iniisip kung meron bang fetus na nakalibing sa puno na nasa labas ng bahay namin. Baka kasi biglang magpakita na lang sa panaginip ko, kagaya nung nangyari dun sa babaeng estudyante. Story time! May nag-send lang sa akin ng kwento na to. Tawagin natin siya sa pangalang Joanne. Habang binabasa ko yung kwento niya, kinikilabutan talaga ako. Meron daw puno ng avocado dati sa bahay nila at meron daw nilibing na fetus dun. Meron daw kasi siyang pinsan na pinatira nila dati sa bahay nila. At nung panahong yun, buntis siya. Kaya lang sa kasamaang palad, nalaglag yung bata. Ang ginawa ng nanay, binalot niya yung fetus sa tela, tapos nilibing sa ilalim ng puno ng avocado nila Joanne. Matagal na yung kwento na yun at parang ang nakalimutan na nila. Hanggang sa isang gabi na naginip si Joanne. Meron daw batang multo na nambubulabog sa kanila at gustong kunin ang kaluluwa ng pamangkin niya. Kinausap ni Joanne at hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila. Nagpatuloy ang pagdalaw ng multo sa panaginip ni Joanne. Kaya ang ginawa nila, nagtirik sila ng kandila doon sa may puno ng avocado. Pinagdadasal nila na sana tumahimik na yung kaluluwa. Pero hindi pa rin tumigil yung bata. Patuloy pa rin siya sa paglabas sa panaginip ni Joanne. Tuloy pa rin ang pagdarasal nila Joanne. Hanggang sa isang beses, tinawag na ng multo si Joanne na mommy. Merong isang beses, umiiyak yung bata sa panaginip ni Joanne. Galing daw siyang eskwelahan. Inaasar daw siya ng mga tao na anak daw siya ng engkanto. Kinausap niya si Joanne at ang sabi niya, "Mami, gusto ko lang naman maging normal. Gusto ko lang naman mabuhay." Pinutol na yung puno ng avocado sa bahay nila Joanne. Pero hanggang ngayon, nagtitirik pa rin sila ng kandila. Pinagdarasal nila na sana manahimik na yung kaluluwa ng bata.